Yon, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Ngayon po ay January 23, 2026. Ang nakikita po ninyo sa ating screen ay ang pagpasok ng mga akusado para po sa kasong malversation of public funds through falsification of public documents at graft and corruption. Yan po ay sa pangunguna ni former Senator Bong Revilla. Kasama po dyan, syempre, yung mga infamous na mga engineer mula po sa DPWH katulad po ni na Bryce Hernandez, JP Mendoza at iba pang opisyales ng DPWH diyan po sa Bulacan District Office ng DPWH. Ngayon po kasi nakatakda ang arraignment nito pong si former Senator Bong Revilla at yung mga binanggit po nating individual kanina. No? Ang mangyayari po dyan ay babasahan po sila ng sakdal at aalamin kung ano po yung kanilang plea. Kung sila po ba ay aamin sa kanilang kasalanan o hindi po. Pero inaasahan po natin, katulad po nung napanood natin sa naging live stream nito pong si Bong Revilla nang siya po ay sumuko sa ating Philippine National Police, sabi niya wala po siyang kasalanan, kaya malamang sa malamang ang naging enter of plea niya ay not guilty. O yan po, napakaraming mga bantay mula po sa Bureau of Jail Management and Penology. Talagang very secure ang party nitong sina Bong Revilla. Naka-bullet vest pa po si Bong Revilla habang umaakyat po sa 3rd Division ng Sandigan Bayan kung saan didinggin po ang kanyang kaso. Ang kanila pong kaso ay isang no bail recommended at isang pwede namang mag-bail. Yung nakapagpiansa po, ito pong si Bong Revilla ay para po sa kasong graft and corrupt. Tapos yung no bail recommended naman po ay para po sa kasong malversation dahil ang amount po na pinag-uusapan dito ay mahigit po sa 92 million pesos. Kaya aabangan po natin later kung ano po ang nangyari dyan sa Sandigan Bayan. Pero sa ngayon, dumako na po tayo sa atin pong pag-uusapang issue. Ang topic po natin ngayon ay kaugnay sa dalawang claims. Si former Chief PNP Police General Nicolas Torre ay dininay yung sinasabing pagpirma po o yung sinasabing optional retirement para sa kanya. Wala daw po kasi siyang pinipirmahan, kaugnay po niyan. Sa panig naman po nitong si Secretary John Vic Remulla, sa later interview niya, inamin niya na rin na wala naman daw talagang napirmahan pa si General Torre. Pero sa mga unang pahayag niya po kasi, pinakalat po kagad nila na optionally retired na po ito pong si General Torre. Kaya nagkaroon po tuloy ng confusion sa harapan po ng publiko. Ang ating Malacanang o si Press Officer, Palace Press Officer Yusek Undersecretary Attorney Claire Castro ay niliwanag na rin po ang issue na ito. Pero bago po natin puntahan yung mga balita kaugnay po niyan, may tanong po ako sa inyo, sino po ba ang tama dito sa dalawa na public servant po na nasa harapan natin? Si Secretary John Vic Remulla ba o si General Nicolas Torre? Ako mas naniniwala po ako kay General Nicolas Torre kasi napaka sundalo ang approach nito tahimik. Hindi masyadong nagsasalita kung hindi kinakailangan hindi magsasalita. Ito pong si John Vic Remulla, naturingang lalaki. Gusto ko sanang maalis na yung pagkainis ko sa kanya Kaso lang, nakikita ko sa ngayon, parang ang layo-layo dun sa dati po nating kalihim ng Department of Interior and Local Government. Pero syempre, itong sasabihin ko, wala namang kinalaman po dito si Atty. Benhur Abalos Ito po ay observation ko lang. Parang ang layo-layo talaga. Kasi si Atty. Benhur Abalos, sa loob po ng almost 3 years niyang panunungkulan bilang SILG, gawa
hindi po salita. At napatunayan po natin yun. Bago po magsalita si Abalos, nakita na po natin yung gawa. Meron na pong resulta. Ito pong si John Vic Remulla, puro salita. Kaunti ang gawa. Naknang teteng naman na yan. Biruin ninyo, hindi ko makakalimutan na pagkaupo nitong si John Vic Remulla, ang agad na pinagmalaki nito sa harapan ng publiko ay alam na daw kung nasaan si Gerald Bantag. Kaya ako nabubwisit talaga Tayo naghahanap ng katarungan para kay Percy Lapid. Alam na daw nila lokasyon ni Gerald Bantag. It's a matter of time na lamang daw po, mahuhuli na si Gerald Bantag. Aba, Secretary John Vic Remulla, mahigit sa 1 taon nyo na pong sinabi yung sitwasyon na yan. Hanggang ngayon, nasaan si Gerald Bantag? Puro pa rin kayo salita. Sinasabi nyo, tukoy nyo lokasyon, pero bakit hindi nyo nahuhuli? Kung hindi lang siguro naalis bilang Chief PNP, itong si General Nicolas Torre, baka nahuli itong si Gerald Bantag Kaso lang, wala Mukhang napag-iinitan talaga ng kanyang mga boss diyan sa DILG. Alam niyo mga tol, ako malakas ang paniniwala ko. Bagamat ito'y opinion ko lamang 'Di ba may kumalat na balita before? Nag-leak yung document na hindi pinirmahan ni General Torre. Yung letter request para sa acquisition ng 8 billion pesos worth na rifle. No? Hindi yung pinirmahan ni General Torre, parang doon na nagsimula Nagkaroon na lamang ng mga alibis katulad po nung lilipat ng mga tauhan ng PNP sa iba't ibang lugar nang sinasabi nilang hindi daw po inaprubahan ng NAPOLCOM. Pero tingin ko, ano na lang yon, naging way na lamang nila para magkaroon sila ng legal na basihan para alisin si General Torre. Nakagawian na po sa nakalipas na panahon yun. Napakaraming pagkakataon na umupo ang Chief PNP at hindi naman pinapakailaman ang desisyon ng Chief PNP mismo ng NAPOLCOM. Nagiging formalidad na lamang na pinipirmahan ng NAPOLCOM, inaaprubahan ang mga resolusyon para sa pagtatalaga sa isang posisyon ng mga third-ranking officials sa PNP. Pag sinabing third-ranking officials mga tol, ito yung mga ranggong nagsisimula sa colonel hanggang sa lieutenant general o yung 3-star general. No? Anyway, nakaraan na yan, pero nahahalungkat na naman natin ngayon kasi dahil po sa kadaldalan nitong pong si Secretary John Vic Remulla. Ako nga, okay na ako dito kay John Vic kung tutuusin Hindi ko yan talagang pinopromote sa ating channel kasi parang nadadaldalan ako pero kahit paano, hindi ko na siya kinikriticize. Dahil po sa pagiging madaldal niya na naman ngayon, eto na naman tayo. Napapansin na naman siya. O sino ba naman si Top 1 para pumansin kay John Vic Remulla? Wala naman tayo, di ba? Pero may boses naman tayo sa harapan ng publiko. Kasi sabi nga natin sa ating programa, kung ano ang tama at dapat, doon tayo. Mukhang hindi tama po yung ginagawa nila sa ating general. No? This is something personal para sa akin Wala pong sinumang nag-uudyok sa akin para gawin po ito. I don't even talk to General Torre. No? Hindi ko po siya nakakausap. Ang first time ko pong ma-meet si General Torre nung takbo laban sa mga bully. At hindi ko po siya nakakausap. Pero dahil nga po personal na para sa akin ito, nasuportahan siya dahil hindi naman siguro maiaalis sa akin na tingnan yung nagawa niyang pagtulong sa aking inaanak. Na kung sino-sino yung nilapitan kong tao, marami nakatulong. Pero isa si General Torre sa hindi nagdalawang salita para po magbigay ng tulong. Hindi ako nagdalawang salita para po magbigay ng tulong sila. Nagsabi lamang ako doon sa kakilala ko na may ugnayan kay General Torre at ipinarating kay General Torre, maya-maya meron na pong ang bilis ng response. Meron na po kagad nag-text sa akin at tinatanong kung paano maipaparating yung tulong sa pamilya ng aking inaanak. Kaya doon ko nakita ang kabutihan ng loob ni General Torre. At para sa akin bilang supporter niya, hindi ko matanggap na ganito ang ginagawa ngayon ng SILG o ng NAPOLCOM kay General Torre na parang yung kahit paano naman na paggalang sana.
respeto sa serbisyong ibinigay. Kayo na rin mismo nagsabi, Secretary John Vic Remulla, napakatagal niya sa serbisyo. Pero parang wala kayong respeto eh. Gumagawa kayo ng mga aksyon ng parang hindi man lang kagad sinasangguni sa kanya. Although yung kiniklaim nyo ngayon sa harapan ng publiko dahil nagkakabistuhan, parang sinasabi nyo sa kanya. Pero hindi yata ganun yung sitwasyon eh. Kasi marami pong nagpaparating sa atin mga tol, naka-open yung ating mga inbox. Kung ako po, personally nyo kilala, naka-open po ang personal file ko sa Facebook. Ang ating top 1 page. Bagamat hindi po tayo naka-live ngayon doon, pero naka-open po yung inbox. Yung 204,000 followers po natin na Facebook page, naka-open po ang inbox nun. At marami po tayong nare-receive na mga impormasyon na mamaya pag-uusapan po natin, ipinararating po sa atin ng mga nagmamalasakit dito po kay General Torre. Kaya ngayon, nabubuo tuloy sa aking isipan, ewan ko kung tama ito Secretary John Vic Remulla, bakit ba ang init-init ninyo kay General Torre? Totoo ba yan o hindi? Pero sabi nyo, hindi naman sa mga interview. Si National Police Commission Vice Chairperson and Executive Officer Attorney Ralph Palinisan, mainit din po ba kayo dito kay General Torre? Nagtataka lang talaga ako eh. No? Kasi lahat naman pwedeng daanin sa proseso, sa maayos na kaparaanan ng may pagrespeto. Pero parang ura-urada, gusto nyo kagad maalis itong si General Torre sa kanyang posisyon bilang Police General eh. Sa bagay, paano nga naman makukuha ni Lieutenant General Melencio Nartates Jr. ang 4-star kung nandyan pa si General Torre? Kaya marahil talagang iyan yung ginagawang kaparaanan para ma-grant na. Which is sa ngayon sinasabi na ng Malacanang, yun na nga, maigagrant na eventually yung 4-star rank kay General kay General Melencio Nartates Jr. Marami pang mga komento dito sa ating mga manonood na tingin ko ito ngayon yung sentimiento Secretary John Vic Remulla ng mga manonood ni Top 1. Babasahin ko po isa-isa kung matatapos natin yung mga komento ninyo tungkol po sa inyong saloobin. Try natin, Sabi dito, tama ka. May balita na may balak tumakbo bilang president si John Vic. Actually, hindi balita. Nanggaling mismo sa kanya yan No? Sabagay, balita na yon, pero sa kanya mismo nanggaling yon. Si John Vic at alam niya na may posibilidad na si Nicolas Torre na masyadong popular ay tatakbo din bilang presidente, kaya niya pinag-iinitan. O yan sa loobin po ng isang manonood natin. Sabi naman ng isa, para sa akin, personally mali si John Vic dahil alam na natin na ang politiko ang nagsisinungaling yan. Denial sa mga negatibong issue. Sa tingin ko rin, may insecurity sila kay General Torre na hindi politiko. O, meron pa. Inggit lang yata sila kay General Torre. Binabasa ko lang ito Secretary John Vic Remulla. Pinapaalam ko lang sa inyo na ito yung saloobin ng mga manonood ni Top 1. Inggit lang yata sila kay General Torre kasi naging irrelevant sila noon habang si Torre ay biglang sumikat dahil sa mabilis siyang kumilos at matapang at magaling talaga. Hindi siya paasa at papogi lang. Meron pa. Pinag-iinitan talaga ng Napolcom at ni Remulla si General Torre. Puro pabida lang naman. Wala pa silang napapatunayan. Unlike General Torre, dami nang nagawa. Sabi nung isa, bakit ano ang dahilan? Gumagawa lang naman ng tama ang tao O referring kay General Torre, gumagawa lang ng tama. No? Yan po ang ilan sa mga saloobin ng ating mga manunood. Tapos nagbabrowse ako kanina sa Facebook mga tol, nakita ko rin yung post ng isang page na sumusuporta kay General Torre. Ang pangalan po nito, Chief Torre, the People's General. May mga saloobin po rito ang netizen. Sabi po nitong Press Escartin, forced retirement pala. Grabe naman kayo kay Chief Torre. Si Martinez Dave Norman, somebody high up dislikes you, Chief. Halata naman sila Si Emmanuel Puso,
Nainip na si Nartates kaya nagpatulong na sa amo niyang si Remulla. Gumawa ng sariling desisyon para sa retiro ni Torre. Kawawa naman Torre. Si Fred Sablon, magandang itanong, bakit pinipuwersa ng Napolcom magretiro si General Torre? Ano ang habol nila? Bakit gusto ng Napolcom magretiro si General Torre na hindi sa tamang oras dahil ba sa inggit? Alam niyo mga tol, ang katotohanan kasi dito sa retirement period or age nitong si General Torre ay mangyayari pa next year, March 11, 2027. Pinanganak po kasi itong si General Torre 1971. Kaya yung 56 years of age, the mandatory retirement age para po sa mga kawani ng pambansang pulisya ng Pilipinas, yung mga uniform personnel ang tinutukoy po natin kasi merong non-uniform personnel, ay 56 years old. At kung hindi magre-retire si General Torre, mananatiling acting Chief PNP si General Melencio Nartates. At bilang acting Chief PNP, may mga limitations po ito, lalong-lalo na sa mga pagpirma ng mga proyekto na maaaring maggamit ng pondo ng bayan. Katulad po nung binanggit natin kanina. Yung I am not saying na itutuloy nila yan, yung 8 billion pesos worth of rifles. Pero kung may ganyang pagpo-propose muli sa hinaharap at ang status nitong si General Nartates ay hindi pa po full-fledged Chief PNP, wala pa siyang 4-star rank, hindi po niya magagawa yun. No? Kasi kulang po yung kanyang legal na kapasidad para po pirmahan kung ano man ang kinakailangan sa mga ganong balakin o proyekto sa PNP. Kaya tingin ko, isa yon sa mga kadahilanan kaya kailangan maalis si General Torre bilang kawani po ng PNP at hindi kasi pwede mga tol yung dalawa ang 4-star eh. Isa lang talagang 4-star sa PNP. At kung mananatili si General Torre bilang 4-star, mananatili din 3-star itong si General Nartates. Pero gusto ko lang linawin sa inyo, no? Sa tingin ko naman, in fairness kay General Nartates mga tol, kay General Torre na rin naman ang galing. No? Wala silang hidwaan, wala silang anumang tampuhan. In short, professional parehas ang general na atin pong pinag-uusapan. In fairness ang nakikita ko dito, politiko talaga dahilan eh. No? Politiko talaga eh. Hindi yung mga sundalo o mga kapulisan po natin. Kasi kung ang pag-uusapan, professionalism, tingin ko, serbisyo talaga ang tinitingnan ng dalawa. Si General Nartates at saka si General Torre. Kaya para sa akin, mukhang malinaw na pinag-iinitan talaga nitong si John Vic Remulla, itong si General Torre, at ito pong si Napolcom Viseo Ralph Calinisan, baka nasunod na lamang po ito kay John Vic Remulla eh. Kaya nga kung ibabalik ko na naman ang nakaraan, baka kung ang nakaupong Secretary of Interior and Local Government, si Atty. Benhur Abalos, hindi nagkaganito ang PNP eh. No? Kasi si Atty. Abalos, gawa, hindi salita. Etong si John Vic Remulla, mukhang daldal. Kung gagawa, hindi natin alam. Wala pa eh. May napatunayan na ba si John Vic Remulla, mga tol? Oo, ngayon, pinagmamalaki niya, lilinisin niya daw po ang hanay ng Bureau of Fire and Protection. Nagbubulgar siya sa mga di umano'y katibalian sa BFP. Pinagmamalaki niya na malinis na ang PNP. Hindi naman siya ang faktor kung bakit luminis ang PNP. Dinatnan niya na lang yan. Ang pinakamalaking faktor dyan para sa akin, si Atty. Benhur Abalos. Kung bakit malinis ang PNP ngayon, dahil kay Abalos, dahil sa magandang pamumuno niya bilang Secretary ng Interior and Local Government. Under niyan ang PNP. Ngayon, merong interview, ito pong si John Vic Remulla. At bahagi rin ng interview na yan, yung naging headline ng PhilStar. Sabi dito, John Vic refutes MMDA's Torre. No? Kasi sinasabi ni General Torre,
hindi ako pumirma ng optional retirement. No? Kaya we leave at that muna. No? Yun yung naging bahagi ng interview kahapon kay General Torre. Kakausapin niya raw po yung mga boss niya muna. Nagdadaldal na naman itong si John Vic Remulla. No? Nagsalita na nga yung Malacanang na maayos na ang problema, okay na. Tapos, kinahaponan, nagpa-press conference itong SILG, o bago magpananghali yata yun, eto na naman, nagdadaldal na naman siya, kaya umiinit na naman tuloy sa harapan ng publiko, at ang dami tuloy nagmamalasakit kay General Torre. Mamaya, may mga babasahin po akong dokumento na isinend po sa atin ng ating mga manunood na magpapasinungaling sa sinasabi ni John Vic Remulla tungkol po sa salary nito pong si General Torre. Kasi as early as December pa lamang, kumilos na pala itong sina John Vic Remulla para po putulin yung sahod nito pong si General Torre. O ngayon, pakinggan muna natin ito. Kayo ba'y naniniwala dito sa sinasabi nitong si John Vic Remulla, mga tol? Ano natin yung nangyari sa kanya. Alam mo, marami kami pinagdaanan ng dalawang ng taong yan. Hindi kami nagkakasundo sa maraming bagay. But para sa akin, yung pinaghirapan niya bilang pulis, dapat ma-enjoy niya yan, yung pension niya. Diba? So, ayun lang ang genuine concern ko para sa kanya. Naniniwala ba kayo dyan sa sinasabi ni John Vic Remulla na talagang makatotohanan ng concern niya pag mamalasakit niya kay General Torre? Ano natin yung nangyari sa kanya. Alam mo, marami kami pinagdaanan ng dalawang ng taong yan. Hindi kami nagkakasundo sa maraming bagay. But para sa akin, yung pinaghirapan niya bilang pulis, dapat ma-enjoy niya yan, yung pension niya. Diba? So, ayun lang ang genuine concern ko para sa kanya. Genuine concern Ano daw. natin yung nangyari sa kanya. Genuine concern daw ni John Vic Remulla para kay General Torre. O ngayon, balikan na natin ang balita, mga tol. Ito po yung pangyayari kahapon Nanindigan si dating PNP Chief at ngayon MMDA General Manager Nicolas Torre III na hindi siya nag-file o nag-apply ng optional retirement taliwas sa General Order ng NAPOLCOM. Sabi naman ng palasyo, naayos na ang hindi pagkakaintindihan tungkol sa issue. Nakatutok si Darlene Kai. Halos isang buwan ang retirado sa PNP o Philippine National Police si dating PNP Chief Nicolas Torre III kung pagbabasehan ng January 19 General Order na inilabas ng NAPOLCOM o National Police Commission. Batay sa dokumento, optionally retired si Torre. Base sa guidelines ng PNP, ang optional retirement ay voluntaryong pag-alis ng PNP personnel sa serbisyo. Aaprubahan muna yan ng NAPOLCOM. Voluntaryo. Paano magiging voluntaryo kung kayo mismo ang kumikilos unilaterally para kay General Torre? Oo, ipinaalam nyo kay General Torre na kayo na mag-aayos ng kanyang optional retirement ayon sa interview nitong si John Vic na panonood din mamaya. Pero bakit hindi nyo kasi magawa, Secretary John Vic Remulla, na bago kayo umaksyon, ipaalam nyo muna dun sa tao, ang tawag doon respeto. Hindi porkit ikaw yung mataas, kasi ganito yan mga tol no? Ang structure kasi ng PNP, yung kanilang organizational functions or structure, naka-attach yan sa DILG, no? Ang policy making body ng PNP ay NAPOLCOM. Sino-sino ba ang namumuno sa NAPOLCOM? Ang chairman po ng NAPOLCOM, ang tawag sa kanila, ex officio chairman, ay ang current DILG secretary. Ibig sabihin, kahit sino ang nakaupong DILG secretary, automatically, siya ang chairman ng NAPOLCOM. Ibig sabihin, ang boss ng NAPOLCOM, ang boss ng PNP, ang DILG. No? Ang alter ego ng ating Pangulo. Pero ang pinaka-boss, ang Pangulo ng Pilipinas, Commander-in-Chief Pero pagdating sa DILG, NAPOLCOM, ang chairman, ang boss, DILG secretary. Ngayon, assisted yan ng tinatawag na Vice Chairperson and Executive Officer. At ngayon, ito po si Attorney Ralph Calinisan
Kaya sa totoo lang, I do not know pero parang mas matimbang ang inis na nararamdaman ng tao ngayon kay John B kaysa dito kay Kalinisan eh. Kasi maaaring si Kalinisan sumusunod na lang din kay John B Cremulya. Dahil mas mataas siya kay dahil mas mataas si John B Cremulya sa kanya eh. Kung ang gusto ng chairman ay ganito, pwede bang sumuway ang vice chairperson? Pwede niyang gawin, kaso lang mapag-iinitan siya. Kaya malamang sa malamang itong si Atty. Ralph Kalinisan, nasunod na lang din ito kay John B. Cremulya. Oh. Ngayon, yun po yun, ano? Yung mga boss na tinatawag na Polcom, kasama dyan ang ating Pangulo ng Pilipinas, si Pangulong Bongbong Marcos. Isingit ko lang, sana patuloy na maging maayos ang kanyang pangkalusugan na pangangatawan at malayo sa lahat ng anumang peligro yung seguridad at safety para sa ating Pangulo. Lagi natin pong ipanalangin. Ang dami kasing naghahangad ng hindi maganda sa ating Pangulo. Yung mga Duterte supporters, hinahangad nila na mapahamak si PBBM para maupo si Sara Duterte. Balik tayo dito. Tuloy po natin ang pakikinig po dito. Uulitin natin pag sinabing optional retirement, ito po ay dapat nagmumula mismo doon sa taong magre-retire. Hindi kung sino. No? Hindi porket ikaw secretary, hindi porket ikaw ang NAPOLCOM vice chairperson and executive officer, kayo na ang masusunod kung optionally retired na ang isang tao. Pero ang kinakatwiran nitong si John B. Cremulya, mamaya sa interview na mapapanood natin, ipso facto retired daw ito pong si General Torre. May mga interpretasyon po tayong babasahin dyan mamaya. Kasi depende po yan sa appreciation ng taong sinasubject for optional retirement No? Meron kasi mga tol sa PNP na tinatawag na detalyado o secondment. Mamaya babasahin natin yun, ipapaliwanag din ni John B. Cremulya. At bahala na lang kayo kung sino yung paniniwalaan nyo. After po natin ipaliwanag yung mga pinag-uusapan natin na yan detail at secondment. Tuloy muna natin ang pakikinig po dito sa balita. Bago ito maging epektibo. Pero sabi ni Torre, hindi siya nag-file o nag-apply ng optional retirement. Hihintayin niya muna raw ang utos ng Pangulo at kakausapin ng kanyang mga boss na hindi niya idinetalye kung sino-sino. I'm going to clear it up with my organization. Wala kasi akong pinipirmahang application So, let's leave it at that muna. Kasi mag-uusap muna kami ng aking mga boss. Since, Alam nyo mga tol, walang ganitong issue kung tutusin. Kung natahimik lamang itong sina John B. Cremulya, no need to publish kung ano man yung ginagawa nila, kung may usapan man sila ni General Torre. Kasi, kumbaga, yan yung tinatawag na executive privilege. Usapan ng mga matataas na sa posisyon sa gobyerno, kasama ang ating Pangulo, na hindi na dapat inilalahad pa sa public Pero, hindi makapagpigil itong si John B. Cremulya Daldal ng daldal. I do not know kung ang intention ba talaga nila ay mapayapang makapag-retire si General Torre o gusto nilang maipakita sa harapan ng publiko na sabihin ni General Torre na siya ay optionally retired na para magkaroon sila talaga ng legal at sapat na basihan para sa pagtatanggal kay General Torre. O kayo na ang humusga. Pero uulitin ko, kung hindi nagpapahayag ng mga ganong salita si John B. Cremulya at pagpapakalat ng mga dokumento, nakalagay nga doon sa document, restricted Yung order nung optional retirement kay General Torre na binabanggit dito sa balita, ang category nun, restricted. Ibig sabihin, hindi yun dapat isinasa publiko. Pag sinabing restricted, kung sino lamang yung mga dapat na makakita ng mga dokumento na yon, sila lamang dapat po ang makakita. Ang ginawa, isinapubliko. Kanino ba nanggaling yun? Kay General Torre? Hindi. Hindi manggagaling kay General Torre yun. Sino nagpakalat? Kung sino man na maaring ayaw kay General Torre. Kasi nagulat na nga lang si General Torre, may ganung dokumento Pero bakit nila pinapakalat? Kasi gusto nilang makita ng publiko at tanggapin ni General Torre na siya'y retirado na. Hindi ganun yung sitwasyon. At ito yung pinapaliwanag dito ni General Torre. full colonel are all presidential
directives, presidential appointee ako. So, I'll just wait for the order of the president regarding this matter. Sabi ni Torre, kung sakali ay hindi anya ito ang unang pagkakataon na may opisyal ng PNP na nagtrabaho sa ibang ahensya ng gobyerno. May mga active na police officers na kababalik lang sa PNP. High-ranking police officers na 10 years nagstay sa BI, sa Bureau of Immigration, on secondment. And hindi yan ang first, hindi rin yan ang last sigurado because it is upon the option of the president to deploy people in accordance to the needs as he sees it. So sir, are you being asked to retire? Privileged communication. Sa isang text message, tumanggi mo nang magkomento si NAPOLCOM Vice Chairperson and O dito, hindi na nagsalita si Attorney Ralph Calinisan. Tingin ko kasi naiipit lang na rin dito si Calinisan. No, medyo humupa yung pagkainis ko dito kay Attorney Ralph Calinisan sa mga circumstansya na napapanood ko sa balita ngayon. Baka naiipit na lang siya kasi under din siya ng SILG. Kaya parang ang punot dulo talaga dito, itong si Secretary John B. Remulla Oo, sinasabi ng Malacanang okay na. Katulad ng kinokomento ng isang baka supporter ni John B. Remulla. Okay na, nagsalita ng Malacanang sa pamamagitan ni Palace Press Officer Claire Castro. Ang problema nga, hindi naman tumitigil sa pagsasalita si John Vic. Nagsalita ito pong si Jose Claire Castro na mapapanood natin dito sa balita. After a while, nagsalita na naman si John Vic, umugong na naman tuloy. Hindi ba pwede Secretary John Vic Remulla na total nagsalita na ng tapos ang Malacanang, okay na? Hindi nyo na palakihin pa. Kaliwat kanan pa rin ang pagpapa-interview. Ito nga, ma-interview, di ba? Kagabi lamang po ito. Sa press conference siya, binanggit niya ulit yung mga sinambit niya dito sa interview. O, tuloy natin to. Executive Officer Rafael Calinisan. Nang formal na itinalaga si Torre bilang General Manager ng MMDA noong Disyembre, sinabi ni Calinisan na ang pagtanggap ni Torre sa posisyon ay nangangahulugang ipso facto resigned o otomatikong nag-resign mula sa police force. Sabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakausap na nila si Torre kaugnay nito. Malamang po ay nagkaroon lang ng konting misunderstanding. The President appointed General Pinapasipay, sinusubukang ipasipay ng Malacanang, di ba? Kasi alam niyo mga tol, marami na tayong sumusuporta kay General Torre. Ang daming nagmamalasakit kay General Torre. Talagang ang lakas ng karisma niya sa tao ngayon. No, marami pong nagmamahal sa kanya ngayon. At isa po diyan si Top 1. No, I believe kayo, mga nanonood po dito, naniniwala din kayo na kayo po'y sumusuporta, I should say, kay General Torre. Kasi kita ko naman sa mga komante ninyo No? Kaya, syempre, ayaw naman maipit ng Malacanang sa mga tao niya rin mismo. Tao ng ating Pangulo, si John B. Remulla. Tao niya rin si General Torre. The right thing to do for both parties ay manahimik na lamang. Wala Daldal ng daldal si John B. Remulla nagsalita na ang Malacanang. Dapat after this press conference ni Palace Press Officer Claire Castro sa posisyon ng ating Pangulo tungkol sa issue na ito, wala nang komento Kahit interviewin ka, kung talagang ayaw mong pangunahan kung ano man ang maaaring maging desisyon ng Pangulo, sasabihin mo na lang sa mga reporter, let's leave at that na lang. No? Wag na natin palakihin pa yung issue, maayos naman na. Pero hindi Pinoposisyon talaga ni Secretary John B. Remulla yung gusto niya Torre as the General Manager of MMDA. He took his office. He is now actively performing his job as the General Manager of MMDA. And for his optional retirement, he will receive full benefits and emoluments as a 4-star general. Naayon Yung pahayag na yan ng Malacanang, ibig sabihin, okay na. Sinasabi nila, tinanggap na ni General Torre. Pero, wala Ano pa yung mga pinagsasasabi ni Secretary John B. Remulla? Ito, balikan na natin. Nagpa-interview po siya, kaliwat kanan. Tapos, ito, pumuposisyon siya na ganito yung paninindigan niya. Ayos naman daw sila ni General Torre, pero mukhang hindi po No? Kasi iba yung sinasabi niya sa
mga naipaparating sa atin ng mga nagmamalasakit kay General Torre. May mga naglilik na documents eh. Papakita ko sa inyo mamaya yan ha. Pakinggan muna natin ito pong interview kay John B. Cremulya. Si General Torre, Nicolas Torre, of course, currently with the MND, is now saying that he never took the optional retirement mode. He never signed any paperwork to that effect. So as far as he's concerned, it sounds like hindi pa siya willing mag-retire. So ano po talaga? What is supposed to be the procedure here? Who's supposed to make the decisions? And is there such a thing as forced retirement? By function of law, kung tumanggap ka ng ibang trabaho sa gobyerno, ipso facto, resign ka from your position. So, as far as we are concerned, no tinanggap niya at tag-oath siya as GM of MMDA, it automatically means that he resigned from the PNP. O, yan ang problema. Ipinagpalagay nyo, Secretary John B. Cremulya. 4-star general ang pinag-uusapan po dito. Hindi ba pwedeng linawin nyo muna kung ano yung posisyon talaga ni General Torre sa bagay nang italaga bilang General Manager para sa MMDA ng ating Pangulo si General Torre, mukhang meron po siyang pinaguhugutan na basihan na sa paniniwala niya nung mga panahong iyon ay hindi siya automatically resigned from the service. Kasi doon nga po sa mismong interview na pinanood natin, binanggit ni General Torre yung tinatawag na secondment eh. Although babanggitin din niya ni John B. Cremulya later dito po sa interview na ito. Pero ano ba yung dalawang bagay na pwedeng ang isang kawani po ng PNP ay maitalaga sa ibang ahensya ng ating gobyerno nang hindi po na nawawala yung status niya bilang miyembro ng Philippine National Police? Dalawa po ang pinag-uusapang sitwasyon. Ang tinatawag na detail at saka secondment. O bago ko basahin sa tulong ng ChatGPT kung ano po ang ibig sabihin niyan, tuloy na natin. Ito pong pakikinig dito kay John Vic. So, ito yung complication dyan. Okay? Ako yung nagmamagandang loob lang. Tinawagan ko siya. Sabi ko, Nick, inanda ko na yung retirement ko. Kasi pinaghirapan mo to. Nag-thank you naman sa akin. Diba? Oy, salamat sir. Diba? So, pinaroses ko na. Tapos na yun, sinasabi niya na he never signed. Totoo naman yan. Wala pa siya pinipirmahan. So, but, it's so back yun eh, diba? Hindi nga pwedeng ganun. Saan ka naman nakakita nun, Secretary John B. Cremulya, na yung optional retirement mag-e-effect kaagad dahil lamang sa sinasabi mong ipso facto? Yun ang dapat nalilinaw nyo dyan. No? Para kasing, in other words mga tol, parang itsapwere si General Torre. Gagawa kami ng desisyon kahit ang involved dito kinabukasan ni General Torre at ng kanyang pamilya. Ito yung desisyon namin. Wala kaming pakialam kung ano concern mo dito. Parang ganun eh. Bakit ko sinabing kinabukasan ni General Torre at ng kanyang pamilya? Retirement benefits ang pinag-uusapan po dito. Paano na lamang ganito? Inayos daw nitong si John B. Cremulya yung mga clearances. Ang tanong, siya na rin mismo nagsabi dito sa interview na si General Torre ang kumuha ng clearance sa ombudsman. Paano kung hindi makakuha si General Torre ng clearance sa ombudsman? Di ba may kaso sila sa ombudsman? Yung isinampa ng kampo ng mga Duterte, kaugnay ng pag-aresto nila kay Rodrigo Duterte noong March 11, 2025. Kung hindi makakuha ng clearance, tapos eventually ma-dismiss si General Torre ng ombudsman, di ba paano ngayon yung benefits niya? Yun ang hindi nila nakikita dito. Tuloy tayo rito. So, factor na basta tumanggap ng ibang trabaho, resign ka kagad. Consider resign. So, as far as we are concerned, dahil na ang angle namin, it's a factor, resign na siya. And as far as you're concerned, nag-usap na kayo at mukhang pumayag siya. Yes, pumayag siya. And I told him, sabi ko, Nick, pupunta ka naman kay OMB para makuha mo yung clearances mo. Diba? Para kompleto na lahat. Diba? Bakit kailangan pang pumunta kay OMD?
kung sabi niya na nga, siya na nag-ayos ng clearances? Hindi ba pwedeng siguraduhin na lang ni John Vic Remulla yon? O baka naman kasi kapatid niya si Ombudsman Boying Remulla. Pero yun ang nakikita kong concern dito, mga tol eh. Okay ang clearances sa PNP. E paano kung sa Ombudsman, biglang i-dismiss si General Torre? May magagawa pa ba siya? Di lahat ng mga retirement benefits niya, wala na. Paano yung kanyang kinabukasan ng kanyang pamilya? So, sabi niyo, I will do so, sir. I will do so, sabi niya sa akin. So, napaka-decent ng conversation namin. So, tingnan natin kung saan siya papunta dito. Mhm. Also, kasi he was also saying that there are other cases, or there were other cases in the past of PNP officials who were also given other taskings in other agencies like Ito na yun yung tinatawag na secondment. O, ipapaliwanag naman ng maayos dito nitong si John Vic Remulla eh. Pero, ang concern kasi, Secretary John Vic Remulla, kung alam mo naman pala yung secondment, hindi mo man lang ba nilinaw muna kay General Torre? Oh, Nick. General Nick. O, ganon, di ba? Eh, tinanggap mo na yung posisyon bilang General Manager ng MMDA. Ikaw ba ay willing na talagang mag-retired from the service? Kasi sa paniniwala namin, ipso facto retired ka kapag ka tinanggap mo yan. Eh mukhang wala pong ganung pangyayari. Siguro kung ginawa yun ng Secretary John Vic Remulla kay General Torre, hindi na nagkaganito eh. Walang isyong ganito mga tol. Ang tawag doon, kahit paano, pagkatok, na kahit mas mataas ka, doon sa taong pinag-uusapan, bumubusina ka naman sa kanya bilang respeto. After all, 4-star general yan. Hindi naman ikaw ang nag-appoint kay General Torre, ang Pangulo ng Pilipinas. Kaya kahit paano, sana isinasaalang-alang ninyo yun. Rumerespeto kayo na kahit mas mataas kayo kay General Torre, i-consider nyo na ang appointment nito nanggagaling hindi sa SILG kung hindi sa Pangulo ng Pilipinas. the Bureau of Immigration. I don't know kung ano yung similarities doon. Anong tawag doon? Secondment. Secondment, yeah. Seconded siya. Pero in this case, hindi ang appointment niya was not seconded eh. He was appointed as in the acting capacity but as MMDA General Manager. O, ang tanong dyan, nilinaw nyo ba yan? Eh mukhang nagdesisyon kayo ng kayo lang eh. Walang paglilinaw na mula sa Pangulo ng Pilipinas, walang paglilinaw mula kay General Torre na concern mismo doon sa tinatawag na secondment. No? Basta ipinagpalagay nyo na lamang, hindi yan secondment. Yan ay pagtanggap ni General Torre. Kaya bilang pagtanggap sa posisyon na yon, ipso facto retired siya from the service. Manager. Kasi ang secondment, kailangan may approval ng superior authority mo. So, the President will write to the PNP at the PNP chief to second his work towards MMDA. Tapos tatagapin ng MMDA. As far as we're concerned, walang ganun request. Nag-oath na lang siya. And then, so, it's a facto. We consider it design. Yeah. Ngayon, basahin natin. Ano ba yung ipso facto or secondment na yun na tinatawag nitong si General o nitong si John Vic Remulla? Alam niyo mga tol, sa PNP kasi merong tinatawag na detail at secondment. Unahin muna natin yung detail. Basahin ko po sa tulong ng ChatGPT. Sabi po dito, sa PNP, ang detail ay pansamantalang pagtatalaga ng isang pulis sa ibang unit, opisina o tungkulin. Ibig sabihin, within the organization lang. Detail. No? Halimbawa, ikaw ay naka-assign sa Pasig City Police Station. Kulang ang personnel sa Eastern Police District. Kailangan doon ng magaling na writer. Yung writer, nakikita yung talent doon sa isang personnel sa Pasig City Police Station, i-detail ka ngayon sa EPD para yun ang maging function mo doon kung sa administrative section ka ilalagay. Ganon ang pinaka-best example. Yung ikalawa, yung secondment. Ito na yung pinapaliwanag ni John Vic Remulla. Sabi po dito, ang secondment sa PNP ay pansamantalang pagtatalaga ng pulis sa isang non-PNP entity. Ang MMDA ba non-PNP entity? Opo. Katulad po ng
mga ahensya ng gobyerno na DOH, DOJ, Congress at iba pa, sa LGU, opisina ng mayor o gobernador, o sa GOCC o international organization. Mahalagang katangian, kailangan ang malinaw at nakasulat na pahintulot ng pulis. Kailangan ng pag-aproba ng NAPOLCOM, which is tama naman yung sinasabi ni John Vic Remulla. Receiving office, nagbibigay ng araw-araw na supervision, maaaring magbayad ng honoraria allowances, rango, pagiging member ng PNP, at security of tenure ay mananatili. Yon ang dapat nilinaw dito eh. No? Uulitin ko mga tol, kung kumakatok, bumubusina man lamang sana out of respect itong si Secretary John Vic Remulla kay General Torre, kahit sabihin natin mababa ito sa kanya, walang ganitong issue. Hindi ko siya kikriticize. Kaso lang, hindi natin nakikita. Parang ang nangyayari dito, sa madaling salita mga tol, pagka may gusto si John Vic Remulla, gagawin niya. Basta meron po siyang pwedeng paghugutang batayan. Nang hindi man lang ikokonsidera kung ano ba talaga ang posisyon ng taong concern, higit sa lahat, kung sino yung nagtalaga doon sa taong concern. At in that case, ang Pangulo po natin, ang tingin ko dito, umaakto itong si John Vic Remulla nang hindi man lang nagpapaalam kay Pangulong Bongbong Marcos. I-correct niya na lamang ako kung mali ako. I-correct niya ako. At babawiin ko lahat ng sinasabi ko dito. Baka lahat ng mga desisyon na ito ni John Vic Remulla hindi man lang ibinusina sa ating Pangulo eh. Ipso facto resign si General Torre. Yun ang gusto ko. Pero isinangguno niya ba yon sa ating Pangulo? Yun ang tanong na dapat siya lang makasagot. O hanggang dito na lamang muna mga tol. At maraming salamat po sa patuloy po ninyong suporta sa ating gobyerno, sa ating Pangulo. Wala akong personal na galit kay John Vic Remulla. Naiinis ako sa mga desisyon na ginagawa niya sa mga bagay-bagay na kung tutuusin, hindi na dapat mapag-uusapan ng publiko kung hindi lang po siya nagiging madaldal. Sinusuportahan ko ang gobyerno, kasama na rin ang pagiging sekretary niya kung tama lamang ang ginagawa niya. Pero ikikriticize natin siya kung sa paniniwala natin hindi tama at ganon ang nangyayari ngayon. Para sa akin, hindi po tama ang ginagawa nila kay General Torre. At magbawian tayo sa 2028. Tingnan natin kung sino talaga ang mamahalin ng tao sa 2028. Sabi mo nga, Secretary John Vic Remulla, lahat ng mga politiko nangangarap na maging presidente. Si General Torre, hindi namin alam kung nangangarap itong maging politiko. Pero sisikapin namin sa ating mga programa, paminsan-minsan o madalas, babanggitin natin, ihikayatin natin na sana pumalaot sa politika si General Torre at sama-sama nating suportahan mga tol. Malakas ang paniniwala ko na kung maglalaban tong dalawa sa posisyon sa gobyerno, elected position, national position, hindi mananalo itong si John Vic. Kasi kitang-kita naman natin ang karisma ni General Torre kumpara kay Secretary John Vic Remulla. Hanggang dito na lamang muna mga tol. Maraming salamat po sa inyong lahat. Lagi po nating tandaan kung ano ang tama at dapat, doon po tayo. Keep safe. See you always. Bye for now mga tol.